Okay, welcome sa ato ang munting programa, The Gospel of the Kingdom. Kini yung bus nga lagad, si Pastor Armando Ismontero ay nagbabalik o ipadayon na sab nato ang ato ang nabiyaan nga programa. So, welcome to my FB page and YouTube channel. O ginaot nga inyo na po nga giandam inyong mga gadget alang sa padayon sa pagtangkilik o gangato ang subject karon galag zone na may tungod kini sa matud pa sa English, don't harm your pastor. So it is a personal pero ang ayan nato ning kuhaan og record o i-document nato nga base sa balaan nga kasulatan aron sa ingon niya na ang matag usa ka nato makabalo kung unsa ang papel sa usa ka pastor, ang usa ka role sa usa ka diakono o ang maong role sa usa ka membro diha sa iglesia sa atong Ginoo. Apan sa dili pa kita mo padayon sa unahan na welcome sa tanan nga mga sa Luzon, Visayas and Mindanao. Shout out o shout out pod sa akong migo diya sa terminal nag-request siya o nalipay siya kay matud pa niya undanon daw kuno ang maong ining gitawag nga vlog. Usa ni siya ka Pentecostal o subscriber siya o naga-monitor siya o follow siya sa ato ang FB page o maayong buntag diha kanimo brother. Hinaot nga magpadayon ka sa pangita sa whole truth. O dita magdugay mga kaigsunan kay murag taas-taas kini. So nga to nga subject karon o tema karon, don't harm your pastor. So inyo nakita diya sa screen nga din doon na tayo golden text nga natong ibase diri sa Psalms 105 verse 15. Matud pa dinhi saying, touch not mine anointed, and do my prophets no harm. Dalaygo ng pulong sa Ginoo atong ibasa sa di palang dugay. O kung unsa ang gibutang diha sa Dios, dapat imong suportahan, no? Dili nimo daoton, dili nimo hilabtan kay gina-anoint na siya og sa politika pa nana siya immunity, no? Kay kung wa panuangay ang Ginoo sa paglingkod diha, dugay ray isa ka tuig, no? Pero ang gihimo sa uban na sigilag pangdaot sa disimtro po sa simbahan, sigilag pangdaot anang nagtindog sa tubangan, no? Kay di magud niya makita ang Ginoo. Pero kung atong sabton naa say something wrong sa iyang kaugalingon, isip nga membro kay mangaway man og pastor. So matud pa dinhi sa mga example nato mga kaigsunan, yun ang gitawag nga general, doctor, engineer, teacher, lawyer, all kinds of people obey to the pastor. Nangano kay pag-ingon sa pastor manindog ta, doko atong mga ulo, so tanan sila mutuman sa pastor, no? So bisan ang pastor patay na, pastor gihapon, no? Kay wala may gitawag nga ex-pastor, dili pareha sa politika nga pag mahuman na ang termino, ma-expire na, tawagon na siya og ex-mayor, no? So ang meaning sa pastor means shepherd or prophets. Makonsider siyang ang pastor nga mao'y mahimong implied prophets tungod kay siya ang sulti sa past, present and future nga programa sa ato ang Ginoo, no? O ang iyang gigamit mao ang batakang balaod sa Dios nga Holy Bible. Kung naay kasabihan nga kung masipyat ang doktor, patay ang pasyente. Kung masipyat ang engineer, guba ang building. Kung masipyat ang lawyer, mapriso ang mga kliyente niya. Kung masipyat ang pastor, impierno ang mga membro. So tinuod na mga kaigsunan, very fragile ang posisyon sa usa ka pastor. O ang pastor is a high calling from God. So ang ayan ngayong unta na lang tungod kay ang uban di naman tuman sa pastor, ilahan naman ang daoto, no?
worthy of double honor matud pa diri sa 1 Timothy chapter 5 verse 17. Saludo ka sa taas, saludo pud sa tiyan. Buto sabot imuha siya nga i-honor ang iyahang pagpanudlo nga diin imong nakita nga legit siya nga pastor og saludo pud ka sa tiyan. So ang katungdan ambot pasabot niya nga ready ka nga mo back up sa material nga bahin, no? Sa 1 Timothy 5:17, let the elders that rule will be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Ang membro tulog na pero ang pastor wala pa kay nag-study. Ang problema sa membro, problema po sa pastor. Apan ang problema sa pastor, iaragid taon ng suluhon. Lisod man kung iapil ang membro. Na mga batanon sa karaang tugon nga wala nagrespeto sa dinihog sa Dios. Abi ninyo sa panahon ni Elias, gikunis-kunis matud pa dinhi sa 2 King chapter 2 verse 23 up to verse 25. Og mitungas siya gikan didto ngadto sa Bethel og sa diha nga nagapaingon pa siya diha sa dalan, may mga batanon nga lalaki nga nanggula gikan sa syudad og nagtamay kaniya og mingingon kaniya, tumungas ka ikaw upahon, tumungas ka ikaw upahon. Og siya milingi o si Elias nilingi sa iyang likod og nakita sila og nagtunglo, no, kanila sa ngalan ni Jehova. Og may nanggula nga duha ka uso nga bay gikan sa kakahuyan og mingkunis-kunis sa kapatan og duha ka mga batanon. O kaisara gikunis-kunis si Galaigson ang 14 ka mga young people nga nagyaga-yaga sa maong alagad sa Dios. O gila pangingnan, upaw. So wala nagrespeto, no, mga yaga-yagaon. Ang Pastor Galaigson, bisan wa pa na siya napurma sa tiyan siyang inahan, gi ordain na sa Ginoo. Jeremiah 1:5, before I formed thee in the belly I know thee, and before thou comest forth out of the womb I sanctify thee, and I ordain thee a prophet unto the nations. So si Jeremiah klaro din hinga din, wala pa siya napurma sa tiyan siyang inahan, aduna nay inner cooling sa iyang kinabuhi. John 15:16, ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it to you. Sumoni ang mga provision sa mga gipili o gitawag sa maong nga gimbuhaton mga kaigsunan. So walay ampo sa pastor nga wala tubaga. Although nga naay tulo ka klaseng tubag sa Ginoo, ulat-ulat o dili o either yes, no. Dugang pa Philippians 3:14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. So mo ning tawag nga higher calling. Kaduhang Korinto, unang Korinto 1:26, for ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. So tinuod na mga kigsunan kay na mga bright ug mga kuan nga tao may mo forward sa maong gimbuhaton, no. So ang Dios nagtawag sa mga huyang, dili bantugan o dili mga manggialamon kumbaga, walay mga profession pero gitawag siya sa Ginoo. That is a higher calling. Now ang duty sa usa ka pastor atong subaybayan sa Jeremiah 3:15, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. So mo ni duty sa usa ka pastor o role sa usa ka pastor nga magpakaon diha sa kaalam og kahibalo. Nga diin gibutang siya diha sa maong grupo og gitawag siya nga I will give you, gihatag kini sa iglesia. Ang Dios gyud mismo nag-ingon matud pa niya, I will give you pastors according to mine heart, no. Gikan sa kinabubuton o kasing-kasing sa Ginoo. Muna nga respeto po ninyo nang magtutudlo sa mong simbahan. Jeremiah 23 verse 1, woe be unto the pastors that destroy and scatter the sheep of my pasture, saith the Lord. Muna nga daghan pong mga kanang gitawag nga gigrab po nila mga opportunity, daghan pong mga pilingon
nga nahimong na nasilag og na kanang nainggit. So naay mga pastor pod nga dili tinuod nga pastor nga maulay magpasalaag sa mga karnero, gudluan og dili mao nga mga doktrina. Jeremiah chapter 17 verse 16, as for me, I have not hastened from being a pastor to follow thee, neither I have desired the woeful day. Thou knowest that which came out of my lips was right before thee. So tama na mga igsunan nga si Jeremiah gina siya nagdali-dali nga mahimong pastor, kay gini siya basta-basta, no. Ang usa ka pastor matud pa ni James 3 1-2, my brethren, be not many masters, knowing that we shall receive the greater condemnation. So daghang paabuton sa usa ka magtutudlo nga wala nagkadimao, no? For in many things we offend all. If any man offends not in word, the same is a perfect man, and able also to bridle the whole body. Dino na mga igsunan ang pastor, di na siya pwedeng magsigirag musgot o di magistorya, no? Mo istorya gyud sama sa atong himo karon ato gyung yagyag ang kamatuoran. So naay trending karon na dito sa Digos tungod kay hanggi butyag ang mga baho, so gipatay, no. Muna ang muna po ang linya po sa mga pastor nga dili mapugnan nga muwalis kamatuoran sa Ginoo. Ang uban ani nana ni ebidensya nga gitawag nga trail of blood, no, gipamatay ang mga preacher tungod kay ang kaaway kaatbang sa Dios dili gusto nga ma-spread out ang kamatuoran. Gusto niya maguna lang perminti ang binakak. Now, 1 Peter chapter 2 verse 7 to 8, unto you therefore which believe, he is precious, but unto them which be disobedience, the stone which the builders disallow, the same is made the head of the corner, and the stone of stumbling, and the rock of offense, and even to them which stumble at the word, being disobedience, whereunto also they were appointed. Now, mga kaigsunan na daghang ingon nga napandol siya sa pastor, no? Napandol siya kang Kristo, pero ang tinuod ay dili day siya obedience. Mga tao nga gasalikway, no? Nahimo nilang kapandulan ang leader nga nagbinutan manunta. Pero sa mga tinawag, sa mga pinili, ang maong si Kristo dili mahimong kapandulan kundi gitawag kini og pundasyon, oh, bato sa pamagang. So nisdog ta nga gisunan 1 Timothy 4:16 mo ni ako ginabalik-balik kanunay sa tong niagi na tong vlog topic nga guide. Take heed unto thyself and unto the doctrine, continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee. Nagiskot kini sa usa ka magtutudlo o pastor o shepherd nga diin makabenefits ang mga membro kung nagtinarong ang usa ka pastor o nagkinabuhi nga bilang tinawag diha sa Ginoo, og ang crown of glory for a pastor only lang na siya. Tungod kay naay pinasahi nga giandam sa Dios sa maong magbubuhat o shepherd nga matino. Munay ka pila ni nga duty matud pa sa 1 Peter 5:2-4, feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, not but willingly, nor for the filthy lucre, but of all a ready mind. Namo ni duty sa usa ka pastor nga ihang pakaunon ang turil sa Dios o iglesia sa atong Ginoo. Unya siya mo ay oversight thereof, no? O dili kuno sa pinugsanay kun dili sa kinabubuton. O wala ni gipugsanay mo nay naka problema sa pastor nga diin mo ay tagaan og duty nining last days tungod kaya dili ta pwede manghulga, dili ta pwedeng mamugos, no? Unya dili daw hinapi niya kinahanglan nga andam sa kanunay og dili pod mamugos. So mo na duty sa usa ka pastor, neither as being lords over God's heritage, but being example to the flock. Example sa usa maong grupo, dili maghari-hari o dili mo puli sa papel ni Ginoong Jesucristo. Kasi Ginoong Jesucristo mo ay great shepherd, ang pastor mo ay shepherd. When the chief mo tawag si Jesus Christ nga chief shepherd.
shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. So mo na atong makita dinhi nga ang pastor tawag siya overseer, oversight o shepherd, o ang iyahang chief shepherd nga mo si Jesus Christ nagandam og crown of glory nga intended po lang na sa usa ka pastor. So specific na to mga kaigsunan nga pastor nga diin tinawag sa Dios o pinili sa Dios, bisan pa wa pa siya naporma sa tabang kansang inahan, mo na gisgutan niini nga mga pulong. Pero walay labot ang ubang pastor, no, kay tuluman ka klase nga preacher. Three kinds of preacher mato makita din sa Romans 16:18, Philippians 1:15 to 17, John 10 verse 12. Una din ni atong ma-recognize preaching for their own belly. So kini nga maong pastor, pastor lang ni, no, o gina-hire ni, hireling, ginaswildohan ni. Pag wala na yung swildo, biyaan na niya ang magkatibulaag ang mga karnero. Matud pa sa John chapter 10 verse 12. Unya, ining gitawag nga preaching for their own belly, nasa Romans 16:18, nga nang-master siya tungod kay naay support, na-master siya tungod kay magka-gain siya daghan kay ang kwarta, na o na ebidensya, no? Wala na naglungtad o kuyaw kay ang kaimtang kay balon mo ni anak diri pagit sa tong lugar nga nahitabo kung naana ron siya sa priso nagtingkagol, no, tungod kay luxury o grabe ang iyahang kahimtang tungod kay nahulog na nga pangwarta ang dating. Ikaduha, preaching for envy, strife, contention, not sincerely. Sumuna ikaduha nga pastor na master siya tungod sa iyang pagkainggit, envy, anang gitawag nga ganahan siya nagtanaw sa pastor kay murag congressman, no, nindot kaig suot pero wa may sulod bulsa, unya wa sa kabalaw ang responsibility kating luuya, no. So mo na ang crown of glory ang giandam para pastor tungod kay tinuod nga pastor di kina muhawa sa muong grupo niya, magtarong kina, no, dili kina ingon nga maghatag og kasamok sa mong iglesia, no, unya sincero na siya nga nanudlo. So mo na ikaduhang klase, no, preaching for envy, strife, contention, not sincerely. O kini nga naka-highlight din ni katulo, preaching for goodwill and love, mo ni ang iya sa Ginoo nga diin nag-andam ang Dios o korona. So may isdukta mga kaigsunan, pasensya na mo masagasaan, no, mo na nga ato ning i-categorize. Ang 1 Peter 3:7, likewise the husbands dwell with them according to the knowledge, and giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. So mo ni dugang pang duty sa usa ka pastor, no. So kinahanglan nga tagaan niya gagdungog ang iyang asawa. Unya usa ka kining gitawag nga huyang nga bisel nga diin mo ay mapanunod, naay mapanunod di ay sa asawa sa pastor, kining gitawag heirs together of the grace of life. So kinahanglan ang asawa di gid niya biyaan ang iyang bana nga pastor tungod kay naay giandam nga pinasahi nga surprise sa Ginoo para niya. Unang Korinto 7:5, defraud ye not one the other, except it be with consent for a time, that ye may give yourselves to fasting and prayer, and come together, and again, that Satan tempt you not for your incontinency. So kung ato pang ditsohon pagpanabot nga dili daw magpugnanay ang maong magtiayon, no, ang pastor o ang iyang asawa, kay ang maong makahinder kung atong balikan ang fasting and prayer lang ang maong barrier ana, no. So ang duty sa usa ka pastor dapat dili niya hayaan nga malayo ang iyang partner. Like for example nga paabrodon niya, so dili gid advisable nga paabrodon ang pastor's wife tungod kay naa siya'y mga kinahanglan sa lawas nun nga bahin og dili kini matagbo niya, prone siya sa maong tentasyon o mahimong magtambling-tambling si Satanas, taliwala nila tungod kay nahilayo siya.
Ngani kung atong tanawon dinhi nga fasting and prayer lang mooy kontrata dinhi nga pugnan, pero kung humana og magampo na mudulugan daw nimo imong asawa aron nga dili daw kuno matintal ni Satanas. So sa pagka ning 2 years nga kontrata nag-abroad ang asawa tungod kay wala lagi kay daghang material ang pastor, so dili maayo, no? Muna atong makita din sa unang Corinto City versikulo 5. Pareha ra nang antos galaigson. Kung nag-antos man, sumuha man ay keyword nga maghari tao ba ni Kristo. Psalms 25 verse 14, the secret of the Lord is with them that fear him, and he will show them his covenant. So sa kapastor nga mahadlokon diya sa Ginoo, ipadayag gyud ang maong sa Ginoo ang maong mga sekreto o iyang ipakita ang maong covenant. Muna nga naata sa covenant o everlasting covenant. Hebrews 1:1, God who at sundry times and in diverse manners speak in time past unto the fathers, but the prophets. So kung ipadayon nimo ng verse 1 hangtod na whole chapter sa Hebrews 1, dunay mga gitawag sa Ginoo nga mga kining gitawag nga mga diverse manners, no, nga mga pamaagi. O karon nga last days ang sabaan mauna ang leader sa simbahan, ang pastor, no, kay kani adto ang Dios man gyud mismo hands-on niya si Jesus ni anhi dinhi, o wa siya nagdugay o iyang gibilin ang mga instruction o dapat iwali iyang gibilin diya sa iglesia sa atong Ginoo. Sa Titus 2:15, these things speak and exhort and rebuke with all authority, let no man despise thee. So mo na instruction sa Ginoo, ayaw itugot nga adunay magpanghimaraot sa usa ka pastor o kinahanglan nga imuhag yung isulti ang tama, no, exhort o imo silang badlungon sa maidlot gyud nga uban sa authority. So adunay authority nga gihatag sa Dios once nga ikaw mahimong ibutang diha sa iglesia. John 14:26, but the Comforter which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Moning advantage sa ka pastor tungod kay ipasabot kaniya ang mga misteryo sa kingharian, unya tudluan siya sa tanan nga mga butang aron nga diin ang iyang grupo turil nga iyang ginsakupan dili kini matalang og malihis. So mo na ato makita ang advantage sa usa ka pastor o duty sa usa ka pastor. Now, diri na punta sa diakono higalaigson. Ikaduha nga punto. Ikatulo di ay amen. The duty of deacons mo ni murag adunay similarity sa pastor. Ato makita sa 1 Timothy chapter 3 verse 18 to 13, ingon man usab ang mga diakono kinahanglan magmaugdang, dili magduha-duha ang sinultihan, dili palainom sa bino, dili mahigugmaon sa mga makaulaw nga ganansya nga nagabaton sa tinago sa pagtuo o sa usa ka maputli nga kaisipan o kini sila sulayan usab una. Unya palagara sila ingon nga mga diakono kung dili na sila badlunganon. Ingon man usab ang mga babay magmaugdang sila dili malibakon mga kasarangan, mga matinumanon sa tanang butang. Ang mga diakono mabana sa usa ka asawa nga magadumala og maayo sa ilahang mga anak og sa ilahang panimalay. Kay ang mga alagad og maayo ingon nga mga diakono nang hiagom sa ilahang kaugalingon og dungganon nga kahimtang og may dako nga kaisog sa pagtuo nga anaa kang Kristo Jesus. So ang diakono higalaigsoon aduna pud sa role duty diya sa dakong papel diya sa iglesia sa itong Ginoo, bana sa usa ka asawa og tanduan pud na nila nga di na sila magminyo og usab, unya dili magugmaon sa lapi, dili duhay sinultian og aduna siya katakos nga motudlo sa pulong sa Ginoo sa gihapon. Unya ang iyang asawa ingon niya na usab, no,
dili malibakon. So kini nga moong posisyon adunay giandam ang Ginoo gyapon, no? Unya matud pa dinhi sa unahan nga tungod kay ang opisyalis sa simbahan wala may diakonisa, no? Wala po'y pastora. Sa ang Philippians 1:1 nag-ingon si Pablo ug si Timoteo, mga ulipon ni Kristo Jesus alang sa tanang mga balaan diha kang Kristo Jesus nga anaa sa Pilipos uban sa mga obispo o sa mga diakono. So klaro kayo mga opisyalis sa iglesia nga tinuod sa tong Ginoo nga gitukod ni Jesus Christ nilabay na 2000 kapin ka mga katuigan nga ang obispo o pastor o kining diakono maoray opisyalis diya sa simbahan, no? Wala na lain, walay diakonisa, wala po'y pastora. So clear, no? Mo isidugta sa Acts chapter 6 verse 2 to 6 tungod matud pa ni tungod niini gipatigom sa napulo og duha ang panon sa mga tinunan og nag-ingon dili angay nga pagabiyaan namo ang pulong sa Dios og magasilbi kami sa mga lamisa. Busa mga igsoon mangita kamo diha kaninyo og 7 ka tawo nga maayo og kadungganan nga mga puno sa Espiritu Santo og sa kinaadman nga atong ikatudlo alang niining bulhatuna og kami magapadayon gayod sa pagampo og sa ministeryo sa pulong og kini nga pahayag hing-uyunan sa tibuok nga panon. Og ilahang gipili si Esteban, lalaki nga puno sa pagtuo og sa espiritu, og si Felipe og si Procoro og si Nicanor og si Timon og si Perminas og si Nicolas, usa ka kinabig nga taga Antioquia. Kini sila gipatubang sa mga apostolis og sa human sila makaampo nagapandong sa ilang mga kamot sa ibabaw nila. So atong makita dinhi nga ang diakono, no? Gipili kini sa iglesia, no? Gitawag kini sa iglesia nga puno sa espiritu og sa kinaadman og mao na mga kaigsunan niingon ang mga apostolis nga dili angayan nga biyaan ang pagampo og ministeryo sa pulong kay dito na magsigig wara-wara sa kusina. Atong masabot dinhi nga ang papel sa usa ka o role sa usa ka diakono matud pa dinhi nga proclaim the word of God. Pwede siya mo proclaim. Deacons can proclaim the word of God through teaching in Bible class o leading church meeting, sharing the gospel with their friends. Ikaduha, care for the church members. Katulo, lead the church. Take note, the main roles of being a deacon is for material things, while a pastor is for spiritual things. A pastor has a specifically calling in his life, the inner call of the Lord to serve as a pastor, while the deacons selected by the church. So, tinood ka na mga kaigsunan nga ang role sa usa ka diakono diha siya material nga bahin. So pwede po siya sa espirituhanon kung wala din na ang pastor. Matik na siya, murag kalsada ba nga kung walay topic, so pwede siya mo agi diri sa pikas. So ang ato makita din nga material things ang ilahang ang expertise o role nila. Mantala ang pastor sa espirituhanon ug ang diakono pod wala na gikinahanglan nga inner calling, no? Kay sa simbahan ang gibasihan. While ang pastor wala pa kay na nataw, dapat tinawag na siya sa Ginoo. So mo ni ang kining gitawag diagram mga kaigsunan. Kini yung nakita nga ang pastor mo ay naay ang aro paubos adto sa diakono nya, ang diakono padung sa membro. Kini siya nga diagram mo ni gitawag nga dictator. So dili pwede ang pastor o diakono mag-dictate sa maong simbahan, no? So mali na siya. So dili na siya scriptural. So unsa man ang tama, kinahanglan na nga ang pastor mao na siya naguna. Siya ang mura siya kanang driver sa usa ka sakyanan nga way makina, niya ang mga membro mo ay nagtulak, no? Niya sa relasyon pantay, no? Ang Dios
mo'y pinakahid unya dili pud siya mo'y maghari-hari kay mga ato nang nabasa kay kaniya kung atong i-structure sa usa ka tawo siya ang nasa ulo pastor unya ang nga diakono una ang kamot no unya ang tiil mao mga membro. So mo na ang nindot nga arrangement o biblical nga diin ang iglesia adunay katungod no sa pag-decide o tanan ta amo naman gitawag circle no tungod kay sa murag as a team pero ang pastor mooy ulo no mooy nagtan-aw siya ang naguna unya ang mga diakono kamot mga material nga bahin so ang diakono na. So isdog na ta ang duty sa mga membro mao ni mga kaigsunan: pray, assist, submit, thankful, and obey no. So mo na gitawag nga pastor. So yung pastor mo retired na kung ang membro nagampo sa pastor, nag-assist sa pastor, niya nagsubmitar sa pastor, mapasalamaton siya sa iyang pastor, niya nag-obey siya sa iyang pastor, ang pastor ya na ma-retired na siya no. Kung pasabot antod nga makaya pa niya di na kaya so nanay mo pulin niya kay murag retired na kumbaga retired pastor. Pero kung ang O daw makambyuhan og ungad-ungad pastor, ang R become resigned pastor. So tama na no. Ang pastor siya tanan antod na puno na og gikapoy na so muhawa na sa mong congregation. O either ang pastor gaungad-ungad o nasipyat lahi iyang giungad-ungad so mag-resign po na no? So sa katapusan higalay so natong makita ang review natong golden text sa Psalms 105 verse 15, seeing touch not mine anointed and do my prophets no harm. So mo na kaduhang duty sa iglesia nga atong respetuan ang angay respetuan kay ato nang nakita diri nga sa second king atong nabasa ganiha nga diin wala nagrespetar sa usa ka pastor no. Wala siya nag-assist, wala siya nagsubmitar, sige siya bagulbol, sige pangaway, gina-target niya o ginatirahan niya perminti ang mong buutan nga pastor. Gawas lang sa dili buutan ato man daw kategori ganiha nga pag wa nay ma-after biyaan ka na. Nya preaching for money ang uban. Pero ang pastor nga gikan sa kasing-kasing sa Dios yung nakita nga mapailubon no, mahigugmaon sa kamatuoran. So kana nga pastor dili na siya angayan nga angayan siya nga respetuhan diay. Dili siya angayan nga awayon no. Mo na ato makita diri kay kung ang maghimo kag mga lakang nga nalabag na wala na kay respeto nga pagkatao so naay mapaabot ana no. 1 Timothy 5:17, let the elders that rule will be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and the doctrine. So mo na ibut pasabot ini nga mo respeto og double honor gayud mga membro sa usa ka leader, usa ka pastor nga matinud-anon nga diin nagapabilin naghago diha sa moong pulong sa Dios og pagpanudlo no. Nya nga naga-roll wheel siya nga naga-lead siya sa maayo. Jeremiah 42 verse 6, so whether it be good or whether it be evil, we will obey the voice of the Lord our God, to whom we sent thee, that it may be well with us when we obey the voice of the Lord our God. Ang Israel kaniadto higala igsoon samtang nakabaton sila og leader nga wicked king, wicked leader, daotan nga leader. So nalihi sila o wala sila pabori sa Dios. Usa nga ipangutana sila, kinsa man ang iho ang galgaron, kung ang Ginoo o ang Dios-Diosan man Baal. So mo na nga gisok na ni Jeremiah. So mo ni ang tubag sa kongregasyon nga mahigugmaon og leader no. Niingon sila nga whether it be good or whether it be evil, we will obey the voice of the Lord our God. So namang goy dili maayo usay nga diin mahitabo no nga
ang atakihon ang pastor, no? So ilahan ang awayon, ilahan ang pangitaan og pamaaging ma-destabilization na ang maong pastor's lead wala mga kaigsunan atong makita. Disentro gyapon sa atong panggobyerno karon nga diin na wala na ilain nilang trabaho mo na lang ang magsigig panghilabot sa nakalingkod. 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 2, busa nagatambag ako una sa tanan nga ang mga pagpakiloy, mga pagampo, mga pagpangamuyo o mga pagpasalamat pagabuhaton alang sa tanang mga tao, alang sa mga hari o sa tanan nga mga anaa sa mga gamanan aron magkinabuhi kita sa mahusay o malinaw nga bug-os nga pagka-Diosnon o kaugdang. So mao na imando sa Dios sa iglesia sa Ginoo nga diin iampo ninyo ang mga lideres. Ang inyong pastor, dili lang mga pastor kundi mga leader diha sa komunidad o sa ato ang nasod, atong presidente, kung naa sa mga kagamahanan, dili nato daoton higala igsoon. Dili ato sila iampo tungod kay kung dunggo na atong mga pagampo, so magmalinaw na atong pagpuyo. Walay kudita, walay trouble, walay gira, no? Pero mo gini katungdanan sa usa ka iglesia nga diin duty nga iampo. Una nga gusto mo moampo sa ato ang mga leader diri sa ato ang nasod, so tambong mo prayer meeting aron nga ganahan pud ang nasain sa prayer meeting nga naa diha nga pipilahay lamang mo tambong sa prayer meeting. Ingon pa niya wa siguro sila problema kay wala naman sila nag-attend og prayer meeting. So ang iampo na to ang atong mga lideres, no? Leader sa simbahan ug leader sa ato ang komunidad, barangay, gikan sa pinakaubos hantud sa pinakataas, mo na gihangyo sa ato ang Ginoo, no? Ecclesiastes chapter 10 verse 20, ayaw paglibak ka ang hari, ayaw bisan sa imong hunahuna, ug ayaw paglibak ka ang dato sa imong sulod nga igdaanan kay ang langgam sa kalangitan mudala sa tingog og kadtong adunay mga pako musugilon sa maong butang. So di ka magpataka og release sa imong baba alang sa maong mga lideres, no? Kay naay mag-report din yana, no? Naay mag-report. So alaot ka kung aduna kay mga bad words nga imong gipagawas, no? Dili ka na tantanan kay naay naga-report. Ecclesiastes chapter 10 verse 20. So dili pa ulahing tanan ni galaigson kung hilig kag pangdaot sa mga leader, suos ba na hinulsuli og labaw sa tanan. Kung naa kay pastor, kanunay nimong tirahon na yung pastor, no? Pangitaan nimong bikil, pangitaan nimong usayop, di ka mahigugmaon ng pastor. So naara nimo. Unang Korinto 14:34 hangtod sa 35, gi-address nis mga babae. Ang mga babae pahiluma sa sulod sa mga iglesia kay wala itugot kanila ang pagsulti apan managpasakop sila sumala usab sa ginaingon sa kasuguan, o kung buot sila makakaton magpangutana sila sa ilahang mga kaugalingong bana sa balay kay makaulaw alang sa mga babae ang pagsulti sulod sa mga iglesia. So galigson diri mo man atong minsay o para sa mga babae pasaylo alang kung masagasaan mo nini ibutang pud sa lugar ang inyong baba, no? So pataka og yab-yab ang baba, no? Kaya wala man ta nagbawal nga mo kanta sa simbahan, magpangutana sa simbahan, magampo diya sa simbahan. Pero ang ubang mga iglesia bisan gani kanta way kanta kay mga lalaki ray pagantahon di na po na mao. Abot pasabot din ni mga igsunan nga dili patingogon, dili mag-invento og interpretasyon sa doktrina, no? Dili mag sigig supak-supak kay wala sila katungod. Matud pa din no? Usa ka makaulaw daw ko, no? Mo saba mangud kayo niyo, rapapap manguning babae, no, na nga ang iglesia sa tong Ginoo wala ang pasabot nga dili sila pwede magwali, dili sila pwede mag-witness, but pasabot din nga wala sila gitaga agrinda sa pag-leader, no? Nga mahimong overseer, nga mahimong dumalag mga tao tungod kay giingon sa Ginoo bisan gani sa doktrina dili magsaba-saba diya sa simbahan
kung sa ang pagpanudlo sa mga magtutudlo. Kung naakay kay na nakulangan, kung tana ka dito sa imong bana, inig uli. Kung wala kay bana, hala, pastor, pangutana, no? Pero wala nagpasabot, imong pastor, imong ganahon. Wa man kay bana nga tarong, o either wa kay bana. So, dapat, mahigugmaon ka og pastor. Aron nga malipay po ang pastor din na, no? So, muna klaro-klaro higalaigsoon. Dili kay awayo ng pastor, no? O ang membro nga mahigugmaon sa pastor, kabalunag, pilay sukod siyang pantalon, kung sa iyang hilig, kung sa iyang sinina, kaya diha ra ka makabawi. Kaya ang pastor nagbilar para sa imong espirituhanong nga bahin. Siya ang nag-lead spiritually. Kunya, pwede ka mobalo sa iya diya sa mga material nga bahin. Maunta na tama, no? Pero pagsalan kayo na nga mahitabo sa moong grupo, iglesias itong Ginoo karon, kasagaran sige gyud og atakihon ang nagdumala. Muna nga wala na kayo imong pasalig nga mamastor. Nya matud pa sa pulong sa Ginoo nga daghan kayong alanihon og walay mamumuo, no? Muna pagampo kamo nga daghang mamumuo. So kay ang alanihon na hinog na. So unta ang iglesia nga matuod nga mahigugmaon sa ilang leader, sumutubo na unya adunay mo produce diha nga mga pastor someday nga nagatubo, no? Tungod kay ang membro mahigugmaon sa leader o gipanalanginan sa Dios, gani kadto si Elias, sa kababaeng balo, no? Nga last breath na ihang andam pagkaon gi-bless siya sa Ginoo, wala siya hot this pagkaon. Mao na ang dapat unta nga mentalidad sa usa ka membro. So ana mo ko igong panahon galaigsoon o kini yung ubos nga lagad kay taas naman gini. Ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa ato ang YouTube channel, Arm Mary 67, o sa FB page Mindful Moments, o hinaot igalaigsoon na dili wala kay sawa sa pagtangkilik, o hanggang sa muli magkita-kits tayo. Bye-bye for now.